May seminar pala ngayon. May seminar? Di ba ano ngayon ang seminar? Uso ngayon yung seminar? Trending? Di na ako active sa social media. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so I think nasa Maita na tayo, no? At Maita. At yun, yung unang uri na kuha natin, yung Maita al-Tahira, which is yung Maita na malinis, di ba? Ngayon, dadako tayo ngayon sa ikalawang uri ng Maita. Walang iba kundi ang Maita an-Najisa, ang Maita na marumi. Okay. Al-Maita an-Najisa. Sabihin ay maruming bangkay o maruming patay. Ano ba? Tama ba? I think the appropriate word na gamit is bangkay. Bangkay ba? Okay, so ang issue na ito mga kapatid ay merong iba't ibang tinatawag na sangay, mga sub-issues kumbaga. Unang sangay na dapat malaman dito ay ang pag-usapan natin ng laman ng Maita. Ang laman ng Maita ay yung flesh of Maita. Kumbaga ay ito yung tinatawag na sub-issue, no? Flesh of Maita. Kasi may mga iba't ibang rulings pagdating sa flesh, pagdating sa skin, pagdating sa balahibo o fur or wool. No. Okay. Ang laman ng Maita, pag sinabing laman ng Maita, ang kahulugan, of course, ang kahulugan ng Maita sa kontekstong ito ay isang hayop na panlupa. Kumbaga sa Arabic term is hayawan barri. Hayawan, animal. No? Bar, ibig sabihin ay land-based. Na may nafs saila, ibig sabihin merong dugong dumadaloy. Kasi may mga land-based animal na walang dugong dumadaloy. For example, insect. Na mga insekto, langaw. Wala namang dugong dumadaloy, kumbaga, no? So, bulati. Okay, na namatay sa sarili nitong sanhi or hatf anfihi. Ibig sabihin yung natural death, no? Nang walang tamang zaka. Ibig sabihin hindi na ayon sa Sharia na pagkatay o pagkitil o sa pamamagitan ng isang zaka na hindi tinatanggap sa ilalim ng Sharia. Okay? So, ulitin natin na ito pagsalat ang konteksto ng Maita dito, ito yung patay na hayop na namumuhay sa lupa na kung saan ay walang dugong dumadaloy. Na hindi na ayon ang pagkamatay nito sa batas ng Sharia, kumbaga it's a natural death. Okay? So yun yung Maita sa kontekstong ito mga kapatid. So ang laman ng Maita sa kontekstong ito ay najis, ay marumi sa pangkalahatan. Okay? Marumi sa tinatawag na pangkalahatan. Na kung kaya pag tinanong kayo, pag nakakita ka ng balang, ano ba yung balang? O yung malaking tipaklong, no? Pag nakakita ka ng balang, ito ba ay najis? Hindi. Hindi. Okay, bakit? Kasi ang balang ay wala itong dugong na dumadaloy. Oh, malinaw? Masyaallah. Ano ba yan? Pakis.
Ang dami namang package. Lagi nila akong tinatambakan ng mga package na yan. Okay? Andiyan na yung mga order nyo. Ihanda nyo yung mga payment nyo. Baka nandyan na rin. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, ano pa? Ayun, halimbawa, pag nakakita ka ng tawag dyan, ng rabbit, na namatay na rabbit. Okay. Tapos, yung laman nito, ang tanong, najis hindi? Oh, najis. Kasi bakit ang rabbit, alam natin, may dugo. At the same time, namatay siya na hindi na ayon sa batas ng Sharia. Masyara barakato. Yes. So, halimbawa, naglakbay ka sa dalampasigan. Tapos, may nakita kang patay na isda. Najis hindi? Hindi. Okay? Kasi bakit? Maita hindi. Hindi siya maita. Kasi bakit? Hindi siya kabilang sa hayop na land-based. Okay, manino? At the same time, mayroong hadith na anumang namatay sa tubig, natural death, hanggat hindi nabubulok o walang contain ng poison, ito ay malinis at pwedeng kainin. Kaya pag namatay ang dugong, nakita mo ay kainin mo na. Okay? Okay, yes. So ito ay, sabihin natin, ang rules nito, ito ay tinatawag na najis. You know? So ang proof nito mga kapatid ay matatagpuan sa Suratul An'am, chapter 6, verse 145. You know? Proof. Okay, chapter 6, verse 145, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجِسٌ. Linaw? So sa aya na yun mga kapatid, so yung talata na ito ay tuwirang nabanggit na ang maita o patay na hayop ay rijis at ang salitang rijis ay nangangahulugang najis. So we have another term sa Quran. Hindi ginamit yung word na najis. Quranic style, ang najis ay hindi nabanggit yung word. Bagkus rijis. Okay? Rijis. Pag sinabing rijis, ibig sabihin, ito ay najis. Okay? Marumi. Okay? Ito ay tinatawag na marumi. Na kung kaya, direktang sinabi ng Allah sa aya na ito ang salitang rijis, na kung saan ay bahagi ng rijis ay walang iba kundi ang maita. Okay, bangkay. Kaya't ang maita ay itinuturing na najis at kabilang dito ang kanyang laman at buong katawan. Okay? So, yan ang unang patunay mga kapatid. Pangalawang patunay, of course, ay ijma' ng mga ulama. Aside from Quran, ang kabilang sa patunay walang iba kundi ay ijma'. Pag sinabing ijma', anong ibig sabihin? Consensus of the scholars. Ibig sabihin na pagkasunduan at napagkaisahan ng mga ulama, ng mga dalubhasa, ng mga scholar, no? Hinggil sa isyong ito na ang maita ay najis maliban sa mga ipinagkaloob na exception tulad ng isda at balang. So kabilang sa exemption ay ang balang at saka ang isda. Kabilang sa mga nagulat ng ijma' ay sina Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Qudama at An-Nawawi rahimahumullah. So tunghayan natin yung kanilang paliwanag. Sabi ni Ibn Hazm, nagkaisa ang mga ulama na ang laman ng maita, ang taba nito, ang mantika, ang mga gudruf, mga kartilago, at ang utak nito at gayon din ang laman ng baboy, ang taba nito, mantika, kartilago, utak at mga litid ay lahat ay haram. At ang lahat ng ito ay najis. Ayon naman kay Ibn Rushd, tungkol naman sa mga uri ng najasa, nagkaisa ang mga ulama na kabilang sa mga najis na bagay sa kanilang mismong kalikasan ay ang maita ng hayop na may dugong umaagos o dhudam at hindi nanirahan sa tubig. Sinabi ni Ibn Qudama, walang pagkakaiba sa loob ng madhab hinggil sa karumihan ng maita bago ito dumaan sa pagkukulti o dabag. At wala kaming lamang sino man na sumasalungat sa usapang ito.
Ayon kay Imam Nawawi, tungkol naman sa natitirang mga maitsa, ibig sabihin maliban sa bangkay ng tao, isda at balang, ang mga ito ay najis at ang patunay dito ay ijma o consensus ng mga ulama. Okay. So yun po yung ikalawang proof. Pangatlong proof, dahilan mula sa kalikasan o ilal tabi'iyya. Of course, mga kapatid, kapag namatay ang hayop sa natural na paraan o hatfa anfihi, na hindi dumaan sa tamang zaka o ritual na pagkatay, na natili ang dugo sa mga ugat nito. Diba? Kapag hindi dumaan sa pagkatay. Kaya nga, bakit kinakatay? Para bumulwak at umagos yung dugo. Kasi ang sanhi ng naturally, ang naging sanhi ng tinatawag na dumi ay ang dugo. Di ba malalaman natin sa pag blood test tayo? Di ba? Sinasabi muna ng mga doktor o mga nurse, kailangan mag-fasting ka. Kasi para sa ganun, hindi makontaminate ang dugo. Hindi makontaminate. Para doon talaga, lalabas talaga kung ano talaga yung sitwasyon at ng dugo mo. You know? At ito ay naaagnas, bumabaho at nasisira na nagreresulta sa malulubhang pinsala sa kalusugan kapag ito ay kinain. Kaya bawal sa iting kainin ng dugo. So bilang ikaapat na proof o pangatwiran, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga khaba'ith, mga marurumi at kasuklam-suklam. At ang uri ng khabath o karumihan na nagdudulot ng pagbabawal ay maaring lantad sa paningin o nakatagong dahilan. Kapag ladad ang dahilan ng karumihan, hindi na kinakailangan ng karagdagang palatandaan mula sa Sharia, maliban sa mismong paglalarawan nito. Ngunit kung ang dahilan ay nakatago, itinuturo ito ng Sharia sa pamamagitan ng mga palatandaan o batas na naghahayag ng likas na kasamaan nito. Kaya naman, ang pagkaipon ng dugo sa katawan ng maita ay isang lantad at pisikal na dahilan ng karumihan na nagbibigay daan sa masamang amoy, pagkabulok, at panganib sa kalusugan, kaya't ipinagbawal ito. Samantala, ang karumihan ng kinatay ng isang majusi, which is sumasamba sa maapoy, o kaya murtad, tumalikod sa Islam, unang hindi binanggit ang pangalan ng Allah, o inalay sa iba bukod sa Allah, ito ay hindi nakikita sa paningin, ngunit ang mismong paraan ng pagkakatay ay nagpaparumi sa hayop. Dahil ito ay nag-ugat sa akto ng pagsuway at paglabag sa tauhid. Kaya makikita natin bakit ipinagbabawal sa atin sa Islam yung pagkain ng mga kinatay ng mga hayop na hindi kabilang sa Ahlul Tauhid. Especially yung hindi kabilang sa tinatawag na Ahlul Kitab. Majusi halimbawa, maging murtad sa Islam. Okay? Murtad sa Islam, mga kapatid. So bakit ipinagbawal sa atin? Although, yung sinyalis o palatandaan ng pagiging marumi, hindi hayagan. Hindi kasi katulad ng hindi kinatay, hayagan talaga na marumi siya. Kasi nandun pa yung dugo eh. Okay? Halimbawa, namatay, which is natural death. Diba? Hindi umagos yung dugo. Marumi talaga siya. I mean, physically, no? Apparently, makikita mo talaga yung karumihan. Lantaran na karumihan. Pero pagdating doon sa, although kinatay naman ng mga tao, subalit, bumulwak naman yung dugo nito kasi kinatay, pero hindi, ang kumatay ay hindi kabilang sa tinatawag na kumbaga, pinahintulutan ng Sharia, yung dumi nito is, hindi siya tinatawag na visible. Okay? Yung dumi nito ay ibang konsepto ng dumi. At yun ay walang iba kundi ang pagsuway at paglabag sa tinatawag na tauhid. Kaya ipinagbabawal. It's more than, a physical. Kaya ipinagbabawal sa atin. Ibig sabihin, yung talaga pagkatay, is a sacred thing. Sagradong gawain. Ano siya pa rin po? Sa kaon nila. Sa kaon nila. Ano? Sa kaon nila. Bakit? Hindi natin pwedeng kainin kasi hindi naman sila kabilang sa Ahlul Kitab. Sa kaon nila. Yung sa ibang mga walang problema na pwedeng kainin. Gulay, prutas, walang problema doon. Kahit luto nila. Hindi lang yung luto nila which is intended para alay nila sa kanilang juice-juicean. Pero yung mga halimbawa, gusto nila lang magpakain, di ba? O kaya gusto nilang sabihin natin, alam mo, nagluto sila. Yung bang trip lang na hindi kaugnayan doon sa kanilang pangrelihiyon na gawain, walang problema. Pwede kainin. So long na hindi karni. Hindi tinatawag na karni. Halimbawa, binigyan ka ng chocolate ng isang Hindu, tanggapin mo. Pero karni, talagang
O kasi alam natin na hindi kabilang sa Ahlul Kitab. Hindi pa rin kahit yung import nila na mga karne. O bawal. Bawal yun. Oh. So long na alam mo yung mag-import, galing sa Hindu. Oh, galing sa Hinduism. Kahit inventa nila, parang gano'n pa rin. So, paano yung inventa nila? Bawal nga. Basta karne. Basta galing sa kanila mismo. Basta hindi kabilang sa Ahlul Kitab. Halimbawa, Buddhism, Hinduism, Taoism, Zoroastrians. Oh. Ano pa? Hindi ba may malalaman kung anong bansa na niliwin? Hindi, kung anong religion ng tumatay. Kung hindi mo alam, okay, wala kang pananagutan. Kaya, bibili ka doon sa panda, sa mga ano. Oo na yung mga, yung mga panda kasi, wag mo nang i-doubt yan kasi dumaan yan sa tinatawag na QR. Ay, kasi bago nang dumating sa i-displayan sa mga ano, matinding ano yan ng QR. QR or QC, sorry. Quality control. Ah. May mga sinasabi allegation na dapat yung mga tao dun sa Taal. Mga isda ng halal sa atin. Okay, good question. Yung mga isda ba halal sa atin? Ang tanong, gaano kasugurado ang kinain ng isda yung bangkay? No, yun nga. So, sulong na wala kang proof, ika nga na wala kang marino na pruweba sa bagay, pwede mong kainin. Pero kung alam mo, halimbawa, yung mga malalapit na isda doon, na surely, na, yun ang tinatawag na jallala. Yun sa konsepto ng jallala na pinag-aaral natin. Na halimbawa, nahuli mo yung isda, ay kinakailangan buhay yon tapos pakainin mo muna bago mo prituhin, pakainin mo muna ng mga feeds na malilinis. Cleansing mo muna. Cleansing mo muna. So yun yung mga kapatid. So ibig sabihin dito sa Sharia, yung pagkatay isang sagradong gawain. Kaya nga't itinuturing na pagsamba ang pagkatay. Kaya nga't ito ay dapat gawin para alang-alang lamang sa Allah. Hindi lamang ito para sa kakainin natin. Okay? Hindi lamang ito para sa kung ano yung tinatawag na gusto ng laman natin. Bagkus ito ay isang pagsamba. It's beyond, ika nga, what we customarily act. Okay? So, at walang dapat tumanggi na ang pagbanggit ng pangalan ng mga Diyos-Diyusan, bituin o jinn sa hayop na kinatay ay nagdadala rito ng karumihan. Samantalang ang pagbanggit ng pangalan ng Allah lamang ay siyang nagbibigay rito ng kabutihan at kadalisayan. Okay? Maliban na lamang sa taong kulang sa tunay na kaalaman, panampalataya at panlasa sa kabuuan ng tinatawag na Sharia. So, ipinapaliwanag ng pahayag na ito na ang pagbabawal sa maita ay mayroong parehong pisikal at spiritual na batayan. Pisikal dahil sa nakikitang epekto ng dugo at pagkabulok. Spiritual kapag ang sanhi ay isang batin o nakatagong paglabag sa batas ng Allah, gaya ng pagsamba sa iba o pagsuway sa tamang ritual. Kaya't ang karumihan ng maita ay hindi lamang practical kundi sagrado at Sharia na nagpapakita kung paanong ang Islam ay nagbabantay hindi lamang sa katawan kundi maging sa puso at akida ng pananampalataya o ng isang mananampalataya. Di ba? So, ganoon ang Sharia sa atin, both physical and spiritual, ay kinakailangan ay dalisay. So, yung mga kapatid, so ikalawang sangay, ang balat ng maita. Kasi kanina, ang laman ng maita, ngayon is, pag-usapan natin ang skin of maita. Okay. So, ang skin of maita, mga kapatid, merong tinatawag na iba't ibang issue dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Unang issue, ang balat ng maita bago ito madabag. Mayroon tayong word na proseso ng dabag, process of tanning. Okay? Of dabag. Ang dabag ay tanning, kumbaga ay kinukulti, pagkukulti, no? Sa Tagalog na terminolohiya, pangungulti. Yun yung proseso na ibababad mo siya, lalagyan mo ng anumang suka o anumang hasin, pagkat patutuyuin mo, yun yung tinatawag na proseso ng dabag. Okay, tanning process. Process of tanning. Malinaw? Okay. Ang balat ng maita, bago ito madabag, ibig sabihin, malinisan sa pamamagitan ng pagtatanggal ng karumihan. So, before ika nga, kumbaga ay
Before. Okay? Before processing of dabagh. Bago i-proseso ang dabagh. So, ang balat ng maita ay najis bago ito dumaan sa proseso ng dabagh. Okay? Which is yun yung pagtanggal ng karumihan sa pamamagitan ng pagdadaan ng proseso ng pag-aasin, pagpapatuyo o paglalagay ng pampatuyo o panlilinis. Okay? So, ito ay napagkaisahan ng apat na madhab ng fiqh, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila at isinaysay rin ang ijma' ng mga scholar ungkol dito. Okay. So, ibig sabihin, ang rulings nito mga kapatid, okay, ang rules ay najis. Ibig sabihin, before tanning, bago ang proseso ng tanning, ito ay najis. Okay? At ang proof nito ay ijma. Naisalaysay na ito ay tinatawag na ijma o napagkaisahan ng mga ulama, especially ng apat na madhab. Kaya sinabi ni Ibn Qudama, walang pagkakaiba sa madhab ukol sa pagiging najis ng maita bago ito madabagh. At wala rin kaming nalalamang sinuman na sumalungat dito. Okay? Sinabi ni Ibn Abdul Bar, ang pananaw ng mga nagsabi na ang balat ng maita kahit hindi pa nadabagh ay maaring makpakinabangan at gamitin ay napawalang bisa ang pananaw na ito sa pamamagitan ng matibay na patunay. So anyway, ang mga ulama ay although may mga ilan sa mga ulama nagsabi na walang problemang pakinabangan ito bago ang proseso ng dabag, pero ito ay, kumbaga ito ay refuted dahil ito ay naiulat na ito ay napagkasunduan ng mga ulama. So bilang patunay mula sa banal na Quran mga kapatid, yun din, same verse sa Surah Al-An'am chapter 6 verse 145. Okay? Ito rin yung kanilang nagiging proof, walang iba kundi ang aya na ito. Yung kanilang tinatawag na proof. At bilang punto ng aya na ito, sa usapin na ito, ang pagbabawal sa maita at ang paghatol na ito ay rijis o marumi ay sumasaklaw sa lahat ng bahagi nito. So yun. Ibig sabihin, maita. Consider na maita siya. So specifically, pag hindi dumaan sa proseso ng paglilinis, bakit mo maituturing na ito? Bakit mo sasabihin pwedeng pakinabangan? Bakit mo pwedeng sabihin na ito ay pwede at ito ay hindi marumi? Samantalang, maita pa siya. Okay? Ito ay maita pa siya. Pag sinabing maita, hindi lang laman, kundi pati ang kabuuan ng isang hayop. You know? So, yun ang una. Ikalawang issue, hatol sa balat mang maita kung ito ay madabag. Ngayon dito, after na madabag. After the process of dabag, tanning. Kasi kanina, before the process, nagkasundo ang mga scholar na ito ay marumi. What if kapag naproseso na siya? Okay, magset tayo ng halimbawa. Kambing. Okay, yung mga, alam mo yung tupa? Medyo makakapal yung mga balahi ay yung mga balat nun. Di ba? Yung balat, kasi iba yung balat, iba yung balahibo, iba yung kuko. Pag sinabing balat, balat. You know? So, namatay siya, hindi dumaan sa daka, nakita mo. So, pakikinabangan mo ito. So, gagawin mo ngayon, kukunin mo siya, babalatan mo siya, tapos idaan mo sa proseso ng tanning. Diba? May mga ganyan sa ibang country. Especially Mongolia, sa mga northern countries. Ginagawang bala. Kumbaga, ginagawa nilang pampainit, mga ganun. Mga balahibo ng mga tupa, mga... Di ba? Walang issue doon kapag, halimbawa, kinatay yung hayop, tapos kinuha yung balat, di ba? Walang issue doon. Ang may issue dito kapag patay na hayop, tapos maita siya, tapos kinuha yung balat, tapos dinaan sa proseso ng tanning. Kasi before the tanning, walang issue din na ito ay talagang najis. After the tanning, din nagkaroon ng issue kung ito ba ay najis pa or ito ay malinis na. Dumaan na kasi ng tanning. Okay. So dito mga kapatid, tunghayan natin. So nagkakaiba ang mga scholar ng kaalaman ukol sa hatol sa balat ng maita matapos itong dumaan sa dabagh. At may ilang pananaw ukol dito. Ang pinakamatibay na dalawang pananaw ay ang mga sumusunod. So, unang opinion, first opinion, nagkaroon ng ng opinion, mga scholar. Okay?
According sa unang opinion, nalilinis ang mga balat ng lahat ng hayop na namatay. So sa opinion na ito mga kapatid, na lahat ng mga hayop na maita, specifically, lalo pat yung mga pwedeng kainin, kapag dumaan sa proseso ng dabag, ito ay consider na ito ay malinis. Ibig sabihin, tahir. Okay? Yan ang unang opinion. Okay? Tahir. At kaya sinabi ni Ibn Rushd, ang ikaapat ng pananaw, ang dabag ay naglilinis sa lahat ng uri ng balat. Maging ito man ay mula sa hayop na karaniwang kinakain ng laman at tinatablan ng zaka, o mula sa hayop na hindi kinakain at hindi tinatablan ng zaka, maliban sa balat ng khinzir, maliban sa balat ng tinatawag na baboy. At ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar, kabilang sina Shafi'i, Abu Hanifa, at ito rin ang madhab ni Ibn Wahab mula sa mga kasamahan ni Imam Malik. Okay? So dito mga kapatid, so dito sa opinion na ito, ayon sa kanila, any animal, mabangis man na animal siya, nakakain man o hindi, okay, basta dumaan sa proseso ng dabag, tahir, maliban sa tinatawag na except pig. Okay, maliban sa tinatawag na baboy. Okay. So, according sa opinion na ito, nailinis ang mga balat ng lahat ng hayop na namatay. Maliban sa tinatawag na khinzir, maliban sa khinzir. Bilang maita, maliban sa aso at baboy. So dito, maliban sa aso at saka tinatawag na ano yon? Dog. Okay? Kasi ang aso at saka yung baboy, talagang, malinaw na talaga yung pruweba diyan sa Quran at saka tinatawag na sunnah. Okay. So itong pananaw ng Asyafi'iyah, no? As sinang-ayunan sila ng Al-Hanafiyah sa lahat ng hayop maliban sa aso. At ito rin ang pananaw ng ilang pangkat mula sa mga naunang salaf. So ibig sabihin, majority sa mga ulama, ito yung kanilang opinion. Okay? So majority ito mga kapatid. Majority of the scholars, yan ang kanilang pananaw. Ibig sabihin kapag tigre, nakakita nga ngayon ng tigre na matay, tapos ay gusto mong pakinabangan yung, maganda yung balat ng tigre, right? Okay, gusto mong pakinabangan, so kunin mo yung kanyang balat, tapos idaan mo sa proseso ng tanning. At pag nadaan sa proseso ng tanning, pwede mo nang pakinabangan. Ito ay consider na tahir. Okay, so yun yung unang opinion na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Majority sa mga ulama. At mayroon silang patunay sa kanilang opinion. Una mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na nagsabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idha dubigal ihabu faqad tahura. Narinig kong sinabi ng sugo ng Allah, kapag ang isang ihab ay nadibagan o kaya dumaan sa proseso ng dibag, ito ay nagiging malinis. Okay? So, ang ihab, mga kapatid, basically, ang ibig sabihin ng ihab ay maita. Okay? So, merong word na ihab. Sa hadith, pag sinabing ihab, basically, ito ay maita. So, sabi sa hadith, kapag narinig ko, sabi ng Rasulullah, kapag ang isang ihab o ang isang maita ay nadibagan, yung kanyang balat ay dumaan sa proseso ng dibag, ito ay naging malinis. Okay? So, mayroon silang patunay. Ito yung kanilang pinanghawakan. Oh, so we have a proof. Galing mismo sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Salih bin Abbas. Kaya naman, kung kasama na rito yung halimbawa yung balat ng unggoy, balat ng gorilya, balat ng crocodile, di ba? So balat ng ahas. Okay, may mga, di ba, may mga Louis Vuitton na from crocodile skin. Oh, may mga sapato from snake skin. Mga Lacoste, mga buhaya. Ano pa? Balat ng dragon. Saan mo nakita yung dragon? China? Made in China siguro yan. Di ba?
Ha? Yung ex-dragon na yun. Okay. So, yun yung mga kapatid. So, meron silang pruweba na pinanghawakan. You know? So, ikalawa, ipinagbukod ang khinzir at kalb, yung aso at saka yung baboy, sapagkat sila ay najis na sa kanilang kalagayang buhay pa lamang. Okay? Buhay pa lamang. Najis na sila. Walang problema. Kaya nga sa atin, napag-aral natin, yung mga buhay na hayop, halimbawa mga bababangis na hayop, the correct opinion is they are tahir. Malinis sila. Yung mga tigre, halimbawa ng leopard, halimbawa ng sabi nating fox, o ano mga katulad ito, malinis sila. You know? Although, ay may mga some scholars na disagree that. Okay? Kaya na mga kapatid, so, ang baboy talaga at saka aso, naturally, talagang najis na yung pagkakalika sa kanila. So, yung unang pananaw. Ikalawang pananaw, hindi nagiging tahir o hindi nagiging malinis ang balat ng isang maita sa pamamagitan ng dibag, maliban lamang kung ito ay mula sa hayop na karaniwang kinakain ng laman. So dito, sa pangalawang opinion, ang tahir lamang, okay? Ang tahir lamang ay yung pwedeng kainin ng laman. Okay? Pwedeng kainin ang laman. Yun yung mga kambing, tupa, baka, kamilyo, karabaw, kabayo. Okay. Mga tiger hindi sali. So yun yung pangalawa, najis, mga hindi pwedeng kainin ng laman. Tulad ng ayon. Halimbawa, monkey, okay, leopard, tigre, o pusa, o snake, di ba? So, ibig sabihin dito, sa kanila, para sa opinion nila, kapag yung mga hayop na maita, subalit nung buhay pa ito, pwedeng kainin yung laman, pag dumaan sa proseso ng dibag, walang problema. Tahir yun para sa amin. Then, ngunit kapag ito ay hayop naman, na hindi pwedeng kainin yung laman, ay ito ay najis. Hindi siya nagiging malinis sa pamamagitan ng dabag. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, ito ay isang riwaya mula kay Imam Malik rahimahullah at mula rin kay Ahmad na pinili rin ng ilan sa mga Hanabila. Ganito rin ang naging pananaw ng ilang salaf at pinanigan ng isang grupo ng mga fuqaha al-hadith. Ito rin ang pinili ni na Ibn al-Arabi, al-Maliki, Ibn Qudama, al-Hambali, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz at Ibn Uthaymin. So, dito si Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, kilala siya pagdating sa tinatawag na mahigpit sila. Ibn Taymiyyah, si Sheikh bin Baz, maging Sheikh Uthaymin rahimahumullah. Okay, kaya nga ang fatwa ni Sheikh Uthaymin, maging si Sheikh bin Baz, even the permanent committee, sila ay hindi sang-ayon. Sila ay nasa pangalawang opinion mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya makikita mo rito, ay may mga mahihigpit na mga store na hindi talaga nagbibinta ng mga balat ng hayop na hindi pwedeng kainin. Okay? So, but of course, that is, kumbaga, ay subject of controversy among the scholars, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah, ang pinag-ugatan ng alinlangan ay ito, ang idibag ba ay tulad ng buhay ng hayop, kaya't ito ay nagpapadalisay sa kung anong malinis habang buhay ito? O ito ba ay tulad ng zaka o legal na pagkatay? Kaya't nalilinis nito ang anumang malilinis na sa pamamagitan ng pagkatay. Okay, anyway, marami silang mga, kumbaga, ay paliwanag. So sabi ni Sheikh Uthaymin, ayong sa ikatlong opinion, nalilinis ang balat ng hayop kung ang bangkay na balat ay kabilang sa mga hayop na pinahintulutang katayin, at ang mas pinanigan naming opinion ay ang ikatlong ito, batay sa hadith na nakasaad, ang pagbabad sa balat ay kahalintulad ng pagkatay nito. At naging siya'y tanungin tungkol sa mga balat ng mababangis na hayop gaya ng mga leopardo at iba pa, kung maaari bang upuan ito o ilagay sa kotse. Sumagot siya, kung ito ay ginagamit sa parang hindi nagkakaroon ng direktang pagdikit gaya ng sa ibabaw ng pag-dashboard, ay walang masama rito. Ngunit kung ito ay uupuan, ito ay hindi pinahintulutan. Dahil maaaring dumikit ang pawis o anumang basa mula sa katawan, ang mga anyway, ano na siya yung mga opinion nila. Now, meron silang patunay, mga kapatid, sa kanilang opinion. Una mula sa sunnah. Ang isa sa mga hadith na kanila naging pruweba, mula kay Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhuma, na sinabi niya, tusuddika ala maulatin limaymuna bishatin, famatat, famarra biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala halla akhadtum ihabaha,
fadabaghumuha fantafa'tum biha faqalu innaha maita faqala innama haramu akluha. Sabi niya, isang tupa ang ipinagkaloob bilang kawang gawa sa aliping babae ni Maymuna. Si Maymuna, isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ito ay namatay. So dumaan dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, bakit hindi ninyo kinuha ang balat nito? Okay, take note ha. Yung namatay na hayop ay tupa. Okay? So nakita ito ng Propeta sallam. Sabi ng sallam, bakit hindi nyo kinuha yung balat at pakinabangan? Okay? So dito, patuyuin ito, sabi niya, at kultihin ninyo at pakinabangan ninyo ito. Sinabi niya, ya Rasulullah, maita. Maita. Di ba, sinong tausog dito? Di ba tausog maita? Sabi niya, maita, yung patay na, ya Rasulullah, patay siya na hayop. Hindi siya kinatay. Kaya sinabi niya, ang ipinagbabawal lamang ay ang pagkain nito. Pagkain nito. So, ibig sabihin dito, no, yung hadith, makikita natin kanina, yung hadith sa unang opinion, narrated by Ibn Abbas. Diba? Anong hadith kanina nabanggit sa unang opinion? Narinig ko na sa Rasulullah, sabi ni Ibn Abbas, kapag ang isang ihab, ang isang namatay na hayop ay nadibagan, ito ay naging malinis. Okay. Now, dito sa pangalawang opinion, naging batian din nila yung hadith ni Ibn Abbas, pero ibang senaryo. Okay? Sa ibang senaryo, is specific na patay na hayop ng tupa. Okay, na pwede, which is pwedeng kainin. Yun ang interpretation ng mga ulama na ito. Kasi yung unang hadith kanina, general hadith yun eh. Pangalawang hadith dito, medyo specific na. Kasi bakit? Kasi nabanggit yun, patay na hayop na which is sa tinatawag na tupa. Kahit sabi ng Rasulullah, kapag nadibagan na, naging malinis dahil ang ipinagbabawal lamang yung laman na kainin. Isang hadith pa, mula kay Al-Aliya ibn Subay, siya ay nagsabi, kanali ghanamun bi Uhudin. Ako'y may mga tupa sa lugar ng Uhud. Uhud sa Madina, right? Okay. Fawaqa'a fiha al-maut. Ngunit ang mga ito ay namatay. So yung tupa pa rin ito, namatay. Kaya't pumasok ako kay Maymuna, ang asawa ng Propeta sallam, at nabanggit ko ito sa kanya. Sinabi ni Maymuna, bakit hindi mo kunin ang mga balat nito at gamitin? Tinanong ko, pinahintulot ba iyon? Sinabi niya, oo, dumaan ang Propeta Muhammad sallam sa mga laking mula sa Quraysh na kinakalagkad ang isang tupa na animoy asno dahil sa pagkabulok. Kahit sinabi ng Propeta sa kanila, bakit hindi ninyo kinuha ang balat nito? Sinabi nila, ito'y bangkay, ito'y maita. Kahit sinabi ng Propeta sallam, pinadadali sa ito ng tubig at ng karab, isang uri ng halamang ginagamit sa pagdidibag. Okay? So, anong punto ng mga hadith na ito mga kapatid bilang sa pangalawang opinion? Ang pahintulot hinggil sa pagdidibag ay dumating lamang ukol sa patay na siya, yung which is yung tupa, at mga katulad dito na pinahintulot ang kainin sa pamagitan ng tamang zaka. Kaya dito nagkaroon ng tinatawag na, ito isa sa mga dahilan para maintindihan ninyo, bakit hindi magkasundo yung mga scholar? Di ba? Bakit hindi sila magkasundo sa opinion sa issue na yan o sa iba pang issue? Well, isa sa mga kasagutan nito para sa inyong kaalaman, hindi sila nagkakasundo kasi hindi sila magkakaparihas ng interpretation ng hadith. Right? Merong isang proof na parihong tumutukoy sa maita. Subalit, yung unang proof, pangkalahatan, yung pangalawang proof, pangalawang opinion, which is yung proof na dalawang hadith na nabanggit natin kanina, ay maita siya, ihab siya, pero tumutukoy sa hayop na shat. Okay? Ibig sabihin, tumutukoy sa hayop na kasi kanina, yung tupa. Right? Na pwedeng kainin. Kaya nga, sabi ng mga ulama ng unang opinion, yung ihab, mayroon kami na hadith na pinanghawakan yung hadith ni Ibn Abbas, ihab ay pangkalahatan. Pangkalahatan. Tapos ito pangalawa niyan, meron din kaming hadith, yung ihab na tumutukoy dito, yung tumutukoy sa hayop na kinakain. Kasi nga, doon sa konteksto ng hadith, ay tupa. Sagot naman itong unang opinion. Bakit? Sinabi ng Propeta sallam ba na ang ihab ay para lang sa mga tupa at para lang sa mga pwedeng kainin? Kayo na lang sabi niyan. Ibig kaya nga't nagkaroon sila ng tinatawag na magkakaiba ng interpretation ng mga hadith. Para sa kanila, ang ihab na maita, para sa kanila, ang maita o ihab ay pangkalahatang hayop. Okay? Para naman sa pangalawang opinion, ang ihab ay para sa mga hayop na pwedeng kainin. Samantalang walang malinaw
na sinabi ni Propeta Muhammad sallam na ang ihab ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Oh, right? Kasi kung merong malinaw sana na sinabi ng Propeta sallam, walang pagtatalo. Kasi nagkataon lang na nung time na yun, yung tupang. Yes. Good. Mapakatalino mo talaga. No? Nagkataon lang yun kasi mga tupa, mga tupa yun. Kasi yun ang normal, siyempre, na dinadala ng mga tao kasi nga, di ba? Wala naman sigurong tigri sa panahon, no? Para madali na mga, ganun ba? Di ba? So, makikita natin, mga kapatid, although they are the scholars, they are knowledgeable enough. Pero, as a human, nagkakaiba-iba talaga ng yung pagkakaunawa at pagkakaintindi. Kaya hindi talaga maiwasan. Hindi natin pwede sabihin na, bakit hindi na sila magkasundo lahat? Kamasko lang naman sila eh. You cannot do that. Hanggang sa araw ng pagkaguno ng mundo, hindi pwedeng mangyari ang pagkakasundo-sundo sa bawat issue. Meron talaga yan. Okay? Ang problema, ngunit sila ito, ang kainaman sa kanila, itong mga scholar, hindi sila nagbabangayan. Hindi sila naghihilahan. Okay, hindi sila na tinatawag na seminar. Ano? Seminar ba yung ngayon? Hindi sila hindi sila nagtitirahan, hindi. Okay, opinion mo yun, opinion namin ito. Okay, leave you with your opinion, we will leave our opinion. Dahil ka nga, mag-decide na kung sino yung tinatawag kung sino yung para sa inyo, ano yung susundin ninyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Pero pero para sa akin, mas safe na opinion ay walang iba kundi tinatawag na letter B. Kasi yun. Di ba? Kasi kapag doon ka lamang sa specific walang issue talaga. Kahit sa... Di ba? Kapag halimbawa doon sa mga hayop na pwedeng kainin, walang issue kapag dumaan sa due process ng dabag. Kahit na pwede mo Ha? Kasi pwede siyang gawing ikiyas doon sa mga tinatawag na pwedeng kainin. Di ba? So, walang issue pag yun ang, ito medyo safe ba? Safe opinion. Kaya, para sa akin, advice ko sa mga student of knowledge, sa mga nag-aaral, doon lagi kayo sa safe opinion. Huwag kayong pumunta doon sa mga controversial opinion. Kasi dito medyo controversial pa dito. Delikado kumbaga pag gumanong ka ng leon, maraming di ba? Samantalang pag dito, wala. Meron na Pero kung wala na talagang ibang option, doon na tayo. Doon na tayo. Yung sa una, ang decoration ng karamihan. Pangalawa, pwede kukuhan. Kasi doon kasi yun, pag sa mga lalo pat, anyway, yan kasi, basta pag dumaan sa proseso ng debug, walang problema. Hydropuan na. Yung mga hindi nakakain na mga hayop, na yung mga spa, yung mga dinidisplay, pwede ba? Okay, yung tinatawag na dinidisplay, kasi yun nga, yung mga buto na. Mga buto na dinidisplay sa ibang pwede ba yun? Mga museum, mga katulad dito. Anyways, mga ganung bagay, kasi ang tanong mo kung pwede ba or najis ba o hindi. Unang-una, kung ito ay tinatawag, dadaan tayo sa buto, dadaan tayo sa tinatawag na dadaan tayo sa pero mas maganda na iwasan yun. Kasi pag iniwasan yun, walang issue. Pag may issue, may ribulto na. Matatakot na yung jin. Okay, kaya nga sa ikatlong issue, since wala tayong oras, pag-usapan natin yung buto, yung sungay, at mga kuko ng mayta. Kasi tapos na tayo sa laman, tapos na tayo sa balat. Next level ay walang iba kundi yung mga buto, yung sungay, at saka yung kuko ng tinatawag na mayta. May oras pa ba tayo? Meron pa. Okay. So, yun, tanong nga, punin natin. So, pangatlong sungay, pangatlong mga kapatid, pwedeng Heres ba? Okay, ba ginagawang beads? I think yun. So, ikatlong sangay, which is yung tinatawag na bone, yung horn, at saka yung, yung kuko? Nail. Okay. Nail ba? Hindi naman hinil yung tawag sa kuko ng
ng hayop eh. Hoof. 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 Ang claw, yun yung sa ano yun. Sa mga ibon yun. Hoof yun. Sa mga ganong style ng ano. Hoof yun. Okay. Which is yung tinatawag na bone. Ano pa? Yan? Hoof of Maita. Okay? So, ito yung mga buto, sungay at mga kuko ng Maita. So, ang mga buto, sungay at kuko ng Maita ay najis. Ito ay tinatawag na, sabihin natin, the rulings is najis. You know? The rulings is najis, mga kapatid. At ito ang pananaw na nakararami sa mga ulama mula sa Malikiyya, Shafi'iyya at sa Hanabila. So ano yung patunay? Okay, sa Suratul Ma'idah chapter 5 verse 3. Ang proof ay Suratul Ma'idah verse 3 ng Banal na Quran, sinabi ng Allah, "Hurrimat 'alaykumul mayta wad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqati wal mawqudhati wal mutaraddiya wal natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaytum." So dito sa aya na ito, binanggit yung word na tinatawag na yung pa rin maitsa. So ang pagiging marumi ng maitsa ay sumasaklaw sa pangkalahatan, kabilang ang mga buto, sungay at mga pangkuko or hoof at iba pang bahagi nito. Okay. So yan yun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Malinaw? Pangalawa, mga kapatid, sa suratul ayun na yun, at kanyang sinabi, sino pa ba ang makapagbibigay ng buhay sa mga buto pagkatapos nitong mabulok at magiging mga alabok? So, medyo interesting yung aya na ito. Okay? So, merong aya sa banal na Quran. Kalamay yuhyil idhama wa hiya ramim. Very interesting ang aya na ito, mga kapatid. Paano nila i-connect doon sa issue? Although yung aya na ito ay patungkol doon sa mga mushrikon na nakipag-argue sa mga mananampalataya kung paano mabuhay muli ang isang tao pagkatapos mamatay nito at naging bulok na siya. Right? Kasi ito yung, alimbawa, somehow, ito yung mga arguments ng mga walang pananampalataya. Ay, bulok na nga, di ba? Ilang years na, thousands of years ang lumipas. Tapos, imposibleng mabubuhay muli para ako sa, alam mo yun? Kasi wala siyempre ni walang araw ng paghukom. Ito yung mga, kumbaga, ito yung mga taong na mulhid. Especially mga atheists. Walang naniniwala na walang paraiso, walang impyerno, naniniwala na walang araw ng paghukom. Na walang pagkabuhay na mag-uli. Right? Yung mga atheists. So, yung kanilang question, iba sa mga mushrikun, sa mga Arab, ganun yung kanilang paniniwala. So, sabi na, "Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim." Sabihin mo, Muhammad, sinasabi nila sa iyo,
may yuhyil idhama. Sino ang magbubuhay ng idham? Ang idham yung buto. Okay? Yung word na idham, ito ay tumutukoy sa buto. Bone. Sino ang magbubuhay doon sa buto, wahiyaramim na samantala nagkagutay-gutay na. Nagkagutay ba? Nagkakaano na? Ano ba yun? Ang tawag dyan? Napulbos na. So para sa kanila, it's very impossible na mabuhay muli. Ito yung kanilang tanong. So, the very interesting point here, bakit yung aya na ito iniugnay doon sa isyo? Bilang batayan nila. Okay? Bilang kanilang batayan, subhanallah, mga scholar, Diba? Napakaiba. Kung isipin mo, kung mababaw lang yung kanilang pinag-aralan mo, I mean, hindi mo makukonek, hindi mo makikita yung punto. Bakit? Anong kinalaman ng aya na ito sa issue na ito? Paano siya naging proof? Kayo nga, tanungin ko kayo. Kasi ito'y proof na nagsasabi na ang bone, yung horn, at saka yung tinatawag na hoof ay najis. Especially, lalo pati itong bone. Sige, gusto kong mag-isip kayo. Tingnan natin yung mga, paano yung unawain. Especially itong tinatawag na bone. Okay? Sabi niya, di ba? Anong patunay na ito ay tinatawag na najis, marumi? O, isa sa mga batayan ay yung aya na ito. Ano ba yung aya na yan? Nakalimutan ko sa matagpo ng aya na yan. Sige nga, i-analyze yung ayan. Hindi lang puro ako yung nag-analyze eh. Ang daya ninyo. Ha? Ay, hindi nakikinig. Ano mo meaning gusto mo? Ito. Wait lang. Ang ayan ay makikita sa, hindi ko kasi na-edit kung ilang. Okay, aha. Sa surto Yasin, verse 78. Verse 78. Sabi ng Allah, pinahayag ng Allah dito na sinabi ng mga mushrikon, sinasabi nila, may yuhyil idhama. Sino ang magbubuhay ng buto? Wahiyaramim na samantalang yung buto na ito ay nagkagutay-gutay na, nagkapira-piraso na at wala na. Para sa kanila, imposible na mabuhay pa yung isang tao, maging yung buto, pagkatapos ng kanyang kamatay at dumaan ng ilang years. At sasabihin nyo ngayon, may araw ng paghukom, may pagkabuhay na maguli. So para sa kanila, very impossible. Okay? So ito'y pahayag ng Allah sa atin na ito yung sinabi na claim ng mga mushrikon. Now, naintindihan mo na yung aya. Yung kahulugan mo ng aya, ha? Ang meaning ng aya, ito ay patungkol sa mga pahayag at claim ng mga mushrikon. Alam mo yung mushrikon? Hindi people of the book. Okay? Mga people na wala sa araw ng paghukom. Mushrikon, especially mga atheists ba? May mga tao na ayaw maniwala na may araw ng paghukom at may pagbabangon na maguli na mabubuhay muli tayo para sa katanungan at para litisin. Yung kanilang agnostic bang tawag dyan? Ang mga taong ito nagkiklaim na imposibleng mabubuhay pa tayo. At kaya nga, sabi nila, na sinabi ng Allah, na claim nila, kala man yuhyil idhama, sino ang magbubuhay ng sino bang magbubuhay ng tinatawag na buto? Wahiyaramim. Pagkatapos na ito ay magiging alikabok, magiging pira-piraso na. Although, ang ulan doon, ito itanong ko sa mga bata magbubuhay talaga. Pero somehow, ito yung claim. Claim. Kasi ayaw nilang maniwala na may ano pa eh. Naintindihan mo na yung kahulugan ng aya? Ang tanong ko ngayon dito, paano kinonek yung aya na ito bilang batayan sa usapin na ito na ang buto ay najis? Yun yung doon, yun yung plot twist. Sige nga. Dahil nandun dito sa pinapoint dito yung sa mga muslimi na yung buto, kayang buhay na. Oo nga, walang issue dyan. Pero paano siya nagiging Kasi ang issue na pinag-usapan natin sa fiqh, ang buto ay najis. Ang buto ng maita ay najis. Kasi sa buko
umpisa ka umpisa mo buhay yung Yung talino talaga. No? Siya naturo ko. Ang sinasabi nun sa aya, yung binabanggit nun sa aya, Para hindi ka lang ito ng tao. Kaya nag-iis. Hindi sa buto. Okay, good. Masyada. At least, di ba? Gumagana yung isip ninyo. So, ang punto ng patunay, bakit ito ginawang batayan ng mga scholar bilang patunay na ang buto ng isang mayta ay najis? Kasi, ang ayon na ito ay nagpapatunay na ang buto ay nagtataglay ng buhay. Okay? Nagtataglay ng buhay. At dahil, kaya nga, di ba, umaagos dun yung dugo natin, yung ugat natin sa buto natin. Malinaw? Okay. At dahil dito, ito ay nagiging najis kapag namatay ang hayop. Okay. Sapagkat bawat bahagi na napapasukan ng buhay, kapag ito ay nasundan ng kamatayan, ay nagiging marumi at ipinagbabawal. Alinsunod sa sinabi ng Allah, "Hurrimat alaykumul maita," ipinagbawal ng Allah sa inyo ang pagkain ng maita. So, yun yung connection doon, mga kapatid. Okay? Nangangahulugan na ang buto na ito, somehow, doon dumadalo yung tinatawag na dugo natin na nagbibigay ng buhay sa atin. Right? Okay? Kasi kung wala kang dugo, wala ka ng buhay. Ninaw? Okay. So, yun. Kaya, yun yung connection doon. Na kung kaya, since na ito ay mayroon tinatawag na buhay, kapag nawala na yung buhay na yon, namatay, consider na yun ay najis. Kaya yun yung connection doon sa aya na yun. Kasi ito'y patunay, walang duda na yung buhay ay, yung buto ay mayroon tinatawag na ng buhay. You know? Okay, mga kapatid. So yun kaya yung sinasabi mo kanina, kung skull, depende sa skull ng hayop. Una-una, ano bang skull na yun? Ito ay mula sa hayop na pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin. Kapag hindi pwedeng kainin, ay walang issue yun kasi najis yun. Kapag pwede naman kainin, ano ba ko? Dumaan, may tao hindi. Dumaan sa kumakatay o hindi. Kapag dumaan sa katay, pwede sigurong i-display. ulo naman. Okay. Saan pa lang, dami yung ulo ng kalaman. Okay, subhanallah. So yun, consider buto, yung ayan, buto at sa kuko at saka yung horn. Yung mga sumay. Especially actually yung sungay kasi, especially, halimbawa, kaya ito pa yung elepante. Yung kanyang pangil. Okay? Kaya nga dito nagkakaroon yung mga ulama, especially sa ulama ng usapin ng fiqh ng pangangalakal. 'Di ba? Na ano ba talaga yung elepante na ano ba yung ganyan sa elepante? Ito ba ay ngipin niya? O ito ba ay buto niya? Doon nagkakaroon yung mga ulama, mga fuqaha, nagkaroon different opinions regarding kung especially sa pagkain, kung pwede bang kainin. Kasi nga sa mga nagsabi na hindi pwedeng kumain kasi nga may pangil, may pangil, hindi pwede sa kanila kasi may pangil. Kasi nakalagay sa hadith na anumang may hayop may pangil, hindi pwedeng kainin. You know? Consider nila yun ay tinatawag na pangil. Sa mga ulama, hindi pangil yan, buto yan. O kaya nga, para sa kanila, pangil, ngipin yun. Diba? Ang iba naman, ang tuloy nila, hindi tinatawag na ngipin, kundi buto. Di ba? Hindi naman sa... So ang tanungin natin yung mga eksperto ngayon, yung mga zoologist. Para sa kanila, ano ba talaga yan? Bati-pat siguro mga zoologists na hindi rin nagkakasundo kung ano ba talaga yun. X-ray nila yun. Anyway, so yun. Kaya nga sa susunod, bilang ikatlong issue mga kapatid, yung mga sabihin natin, no? Okay? Balahibo, lana at hibla or wool. Okay, ng maita, ng hayop na malinis habang ito ay tinatawag na buhay. So inshallah next iskapan natin yan matakil sa next season, next Next Friday inshallah bin nila. So, Ustad, hindi kasama yung camel dyan. Hindi kasama yung camel. Kasama na yan. Kaya nga dyan, horn. Horn? Hindi man naduduguan niya. Horn yan. Hindi, siya yan. Horn yung sungay niya. O kasama yan, ngipin.
Kasama na, yung ano nga yung kanyang hoof nga Yung hoof, hindi, yun dito. Kuko. So, yun. Ano pala yung dito, yung sa uniform? Horn. Horn. Rhinoceros, dito naman. Nose. So, walang tanong mga kapatid? Walang kayong tanong? Ano daw naman yung stud doon? Mga jersey, siyempre. Business. Baka meron pa dyan siya. So, Allah wala bisa, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.